Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words could take the plan, they just could not understand. Your Messiah somewhat was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at muli kalakasan na kaloob mo po sa amin. Patuloy po kami ngayon lumalapit sa trono ng iyong habag at biyaya at ang aming buhay ay patuloy po namin, O Diyos, inilalagay sa ilalim ng iyong banal na kapangyarihan. At dalangin namin na sa mga sandali pong ito, patuloy ka pong mangusap po sa amin. Ipabatid mo sa amin ang iyong kalooban nang patuloy po namin ito, Diyos, magawa sa buhay namin upang ikaw ay mabigyan namin ng kaluwalhatian, karangalan at patuloy kaming maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Salamat, Panginoong Hesus, at patuloy nawa sa mga sandali po na ito. Pagbuksan kami ng pintuan ng puso mo at dinggin ang dalangin ng bawat isang naririto at ipagkaloob dakilang El Shaddai sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah.
At ang salita ng Diyos ating tunghayan mula sa sulat ni San Pablo sa aklat ng Epeso, kabanata po ay 5, simula mga talata 25 hanggang sa susunod na mga talata. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik, walang anumang dungis o kulubot. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Papurihan natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita sa nais niyang dalhin sa atin sa araw po nito. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Kayo ba'y handa niyong italaga ang buhay niyo sa Panginoong Jesus? Amen. Lahat ng handang italaga ang buhay sa Panginoong Jesus, pwede nang maupo. Muli po, isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Pinagpalang hapon din At po. salamat sa ating dakilang Diyos, muli na naman sa araw na to ang kanyang mga salita'y ating mapakinggan. Amen? At ang sabi po dito mga kapatid ay, tayo po ay nilinis ni Kristo, nilinis ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia upang ang iglesia po na ito ay maitalaga sa Diyos at maitalaga sa kanyang sarili. Amen? Maitalaga po para sa kanyang sarili. Nilinis na, ang sabi po dyan. Ang ating Panginoong Kristo, ginunita po natin noong mga nakaraang mahal na araw ang mga pagpapasakit ng ating Panginoong Kristo. At yung pagpapasakit na yon na ginawa ng ating Panginoong Hesus, ginawa niya po iyon para na kung saan tayong lahat ay matubos sa kasalanan. Amen? Hindi lamang matubos sa kasalanan, kundi tayo ay, tawag po nito, maging malinis lahat, maging malinis upang tayo po ay maitalaga para sa ating Panginoong Hesukristo. Na sinasabi po dito, ang iglesia po, ang iglesia po ay kabiyak ng ating Panginoong Hesukristo. Kabiyak. Amen. Ang sabi niya rito, kayong mga lalaki, mahalin niyo ang inyong mga asawa, ang inyong asawa. Ano? Ayan. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Amen? Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ang iglesia po, tayo. Amen. Ang sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, tayo yung babaeng ikakasal at siya yung lalaking ikakasal. Amen. Kaya tayo po ang nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang iglesia po ay parang asawa o kabiyak ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kabiyak. Pag sinabing kabiyak, pagkabiyak lang, hindi buo. Amen. Kinakailangan kasama yung kabiyak. Di po ba? Para na kung saan, yung magkabiyak na yan, magiging isa, magiging buo na. Na ang sabi nga, ang pag-aasawa, ang sabi po dyan, ay kapag ikaw nag-asawa, hindi na kayo dalawa, kundi kayo ay isa. Kaya ganon din po dito, ang sabi po, si Kristo po ang ulo ng iglesia na siya niyang katawan. At tayo yung katawan, siya ang ulo. Kaya may kabiyak, mahirap na kung katawan lang at walang ulo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nilinis niya tayo upang tayo magiging karapat-dapat na magiging kabiyak ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil po dyan, para tayo po'y manatili na kung saan ay magiging karapat-dapat na magiging kabiyak ng ating Panginoong Hesus, dapat panatilihin po natin yung kalinisang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya dahil nilinis niya tayo, dahil nais niya, maging kabiyak niya tayo. Kung ikaw halimbawa sa mga sandali po na ito, nais ni Kristong magiging asawa niya, papayag ka ba? Ang tahimik niyo ah. Mukhang pag-iisipan ko pa. Ano? Di po ba?
Na tila baga pag sinabi ng Panginoong Jesucristo, nais kita magiging kabiyak, di ba? Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, nais kitang makasama habang buhay. Aywan ko lang kung nais mo rin siyang makasama. Ano? Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At kinakailangan manatili po tayong magiging malinis, mga kapatid. Kaya para po tayo manatili na taglayin yung kalinisan na yan upang tayo magiging karapat-dapat na patuloy na makaisa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, Ama, italaga mo sila sa katotohanan. Italaga mo sila sa katotohanan, walang ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya ang tao po, tayo po'y mananatili lamang na kung saan ang buhay po natin ay mananatiling magiging malinis, mga minamahal kong kapatid, na ang paglilinis na yan ng Panginoon sa atin ay patuloy natin, mananatili po yan sa atin. Ang sabi po, kinakailangan ang buhay natin ay italaga sa katotohanan at walang ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos. Na kinakailangan ang salita po na ito ng Diyos na nanahan sa bawat isa po sa atin. Tulad ng sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata po ay 3, ang sabi po dyan, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Amen? Nalinis na kayo ng salitang sinabi ko sa inyo, tulad ng sinabi ni San Pablo sa sulat niya kay Timoteo sa pangalawang aklat, sulat niya kay Timoteo na ang sabi po sa talata 3, talata 16, ang sabi po ni San Pablo diyan, ang salita po ng Diyos ay kinasihan ng Diyos upang magamit sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos para magamit sa pagtuwid ng likong gawain. Amen? Kaya kapag tayo po sumasa atin ang salita po ng ating Panginoong Jesucristo, yung salita ni Kristo ay nagbibigay liwanag po sa atin para po tayo akayin sa tamang landas, amen, patungo sa landas ng isang matuwid na pamumuhay. Yung matuwid na pamumuhay, mga kapatid, yan yung buhay na kung saan nais ni Kristong taglayin natin para tayo ay magiging manatiling malinis sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Salita, italaga natin ang buhay natin sa salita po ng Diyos, sa katotohanan, o ang salita na ito ng Diyos ay patuloy manahan sa puso ng bawat isa sa atin. Kanina sinabi ni Father po, yung taong matawag nito, naghahangad ng kabutihan, lumalapit sa liwanag. Amen? Pero yung ayaw na mahayag yung kanyang ginagawa, lumalayo sa liwanag. Amen? Kaya sabi ni Father, tuwing ating pahinga, dapat dito tayo pumupunta. Amen. Para na kung saan ang salita po ng Diyos ay patuloy makarating sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. Upang ang salita na ito ng Diyos ang patuloy magtuwid ng ating likong ginagawa. Upang kamta natin ang isang matuwid na pamumuhay na ninanais sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Nilinis na ba kayo ng salita ng Diyos? Sino ditong nilinis na ng salita ng Diyos? Ayan, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. At para po dyan, ang sabi po dyan, kung tayo po yung kabiyak ng ating Panginoong Hesus Kristo, siya po yung katawan, tayo ang katawan, siya ang ulo, mga kapatid, kinakailangan pasakop tayo sa Panginoon. Amen? Anong kinakailangan? Dapat, kung siya ang ulo, dapat ang katawan ay nagpapasakop sa ulo. Amen? Kapag nagpapasakop sa ulo, kung anong ginugusto ng ulo, yun ang ginagawa ng katawan. Amen? Nakikipag-isa, hindi na sila dalawa, kundi iisa na sila. Amen? Kaya kung ano yung ginagawa ng ulo, o iniisip ng ulo, siya pong ginagawa ng katawan, ng iglesia, o ng bawat isa sa atin na kung saan katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah!
Ang sabi po dyan ng ating Panginoong Hesus ay ganito. Ang sabi po, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng ating Diyos. Amen? Hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi po ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagkain ko ay tupdin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Amen? At pinapakita dyan ng ating Jesucristo, ang kanyang lakas na taglay ay para gamitin sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Amen? Yung taglay niyang lakas ng ating Jesucristo, ito po yung nais ipakita din po sa atin ng Panginoong Hesus, na nais ng ating Panginoong Hesus yung taglay niyang buhay, taglay niyang lakas, nung siya'y naririto sa daigdig po na ito, ang lakas na yan ay nakalaan para gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Ang sabi nga, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. Amen? Ibinigay niya kung paano po, ang sabi po dyan, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa iglesia. Parang iglesia na to, tayo po ay magiging kabiyak ng ating Panginoong Kristo. Kung paanong ibinigay niya sa atin yung kanyang sarili para tayo magiging kabiyak niya, dapat yung ating sarili ay dapat din nating ibigay para sa Kanya, para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Handa nyo bang ibigay iyan para sa ating Panginoon? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo, nang sabi niya, nung siya'y naririto sa daigdig po na ito, ang sabi niya, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin, yung amang nagsugo sa kanya, sapagkat ang sabi niya, lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa kanya. Lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa kanya. Nung si Moises minsan ay kinakausap ang Diyos, na ang sabi sa kanya ng Diyos, kinalulugdan kita. Ang sabi ni Moises, kung tunay na ako'y inyong kinalulugdan, sabihin nyo sa akin ang inyong panukala. Amen? Sabihin nyo sa akin ang inyong panukala nang ako'y patuloy maging kalugod-lugod sa inyo. Anong ibig iparating ni Moises nung sandali na yan? Sabihin nyo sa akin yung lahat ng gusto nyo, ang lahat ng ayon sa kalooban nyo, at yan ang gagawin ko para malugod kayo sa akin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. At yan ang ating Panginoong Hesus na ang sabi niya, hindi siya iniiwan ng nagsugo sa kanya sapagkat ginagawa niya ang nakakalugod sa kanya. Na ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y naririto, siya at ang Ama ay iisa. Amen? Siya at ang Ama ay iisa. Ngayon, ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano ang kalooban ng kanyang Ama, si Kristo ang taga-gawa. Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang taga-sunod ng kalooban ng kanyang Ama para yung kalooban ng kanyang Ama, yung nais ng Diyos na ito na gawin ng ating Panginoong Kristo para sa atin lahat, yung plano ng Diyos para sa atin lahat ay magkaroon ng katuparan, lahat yan ay sinunod ng ating Panginoong Jesucristo. Itinalaga niya ang kanyang sarili para magampanan ang kalooban ng kanyang Ama. Ngayon, kung tayo po ay nagiging kabiyak ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sundin yung kalooban ng kanyang Ama, nakipag-isa sa kanyang Ama, nais din ni Kristo bilang kabiyak niya, siya ang ulo, tayo ang katawan. Amen? Na anumang nais niya, dapat itinatalaga natin ang ating sarili para gawin ang nais ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Italaga din po natin dapat ang ating sarili para sa ating Diyos. Minsan may sinasabi po si San Pablo, at itong sinasabi ni San Pablo. Ang sabi ni San Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magampanan ko lang ang tungkuling ibinigay sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang maipangaral ang mabuting balita. Ang maipangaral ang mabuting balita. Kapag sinabi ni San Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay, parang sinasabi niya, hindi akin ito.
Amen? Yung buhay meron ako, hindi ito para sa akin, para ito sa aking Diyos. Para ito kay Kristo. Bilang katawan niya at siya ang ulo, amen. Yung buhay na mayroon ako ngayon, hindi na ito para sa akin, kundi para sa aking kabiyak. Sino yung kabiyak niya? Si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya para kay San Pablo, anuman yung kanyang ginagawa nung sandali pong iyan, lahat ng kanyang ginagawa, hindi para sa kanya, kundi para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Masarap bang mabuhay na ang ating buhay ay nakatalaga sa Diyos? Masarap ba na ang ating mga ginagawa araw-araw ay para sa ating Panginoong Hesukristo? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kung ang ating buhay ay para na kay Kristo at kung yung lahat ng ating ginagawa ay para po sa Diyos, araw-araw magiging laman ng isip mo na ang lahat mong ginagawa ay magawa mo ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Lagi natin na magiging laman ng puso't isipan natin dahil ako gamit ni Kristo. At dahil gamit niya ako, yung katawan na ito'y para sa Kanya, kinakailangan, anumang gawin ko, magawa ko na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At magawa ko yan ayon sa layunin ng ating makapangyarihan Diyos. Amen? Kung ano yung layunin ng Diyos sa ibinibigay niya sa ating gawain araw-araw, nais ng Diyos magawa natin iyan ayon sa Kanyang layunin. Amen? Ano ang layunin ng Diyos? Ang layunin ng Diyos, gawin mo iyan na may pagmamahal sa Diyos. Amen. Bakit? Siya ang kabiyak mo eh. Amen? Alang naman gagawa ka ng ikagagalit niya. Alang naman gagawa ka ng ikakasama ng kanyang loob. Amen? Ng iyong kabiyak, ng iyong mahal. Siyempre, ang lahat mong gagawin, alam mo makapagbibigay saya sa kanya. Makapagbibigay kaluguran sa Kanya na kung saan isang gawain na magpapahayag kung gaano mo siya kamahal. Kung gaano siya kahalaga sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kaya ang sinasabi po dyan, kinakailangan magawa po natin iyan, hindi lang ang layunin ng Diyos dyan, ay gawin natin para magpadama ng pagmamahal sa Kanya. Kasi ang sabi nga, kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang Kanyang mga utos. Gagawin natin ang Kanyang kalooban. Pangalawa po, dapat habang po na kung saan dahil po lahat ng ating ginagawa para po sa Diyos, dapat magawa natin iyan na kung saan maipadama sa ating mga pinaglilingkuran. Amen. Amen. Na nais ng Diyos paglingkuran po natin, mga kapatid, ugawa natin ang mabuti, dapat magawa po natin iyan na kung saan maipadama sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang sabi ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Kolosas, ang sabi niyan, gawin ninyo ang lahat na magaan sa inyong kalooban, na kung saan gawin ninyo iyan na hindi para sa tao kayo naglilingkod, hindi para sa tao ninyo iyang ginagawa, kundi para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kung ginagawa mo yan sa taon, mga kapatid, yung bagay na yan, na yung ginagawa mo sa tao ay para sa Diyos, malamang gagawin mong mainam ang lahat na mabuti para sa iyong kapwa. Dahil hindi yan para sa Kanya, kundi para sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Gawin po natin iyan na kung saan po ay mayroong pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo at pagmamahal sa ating kapwa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Hallelujah. Pangalawa po, sunod mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ang kasunod na sabi po,
Dahil po yung katawan natin iyan, hindi talaga atin, kundi sa Diyos po iyan, mga kapatid. Ang sabi po, kinakailangan alagaan po natin iyan. Ang sabi dito sa talata 28, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Narinig niyo po? Ang sabi po, yung ating katawan, dahil ito kay Kristo, hindi ito pinababayaan ng Panginoong Hesus. Amen? Sabi ko, ikaw mag-aasawa, kung paano pinakakain ni Kristo yung iglesia niya, pakainin mo din. Amen? Gusto ko tanawin natin, paano ito ginagawa ni Kristo sa atin? Amen? Paano ito ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa po sa atin na kung saan ang sabi po dyan, tayo po mga kapatid ay bilang katawan niya, hindi niya pinababayaan, bagkus pinakakain, inaalagaan ang katawang iyan. Habang ang buhay po natin ay nasa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Jesucristo, at habang ang buhay natin ay umaayon sa kalooban po ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Hesus. Kaya anong sabi niya sa Ebanghelyo ni San Mateo? Ang sabi po dyan ng ating Panginoong Jesucristo, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen? Mamuhay ayon sa kanyang kalooban at idaragdag niya sa inyo ang inyong mga pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun niya tayo aalagaan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, habang po ang katawan na iyan ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo, habang yan ay nagagamit para sa maging instrumento para magawa ang kalooban po ng Diyos, ang sabi po, idaragdag niya ang pangangailangan, ibibigay niya ang pangangailangan ng katawang iyan. Amen? Hindi iyan magkukulang, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, bagkus ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, ako ang may likha sa inyo, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at laging kalingain. Amen? Tungkulin iyan ng ating Jesucristo. At magiging tungkulin na yan ng Diyos para po sa atin ay patuloy natin mararanasan habang yung katawan na yan ay magiging pagmamay-ari niya. Amen? At magiging pagmamay-ari niya yan kung patuloy natin iyan itatalaga para gawin ang kanyang kalooban. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ang sabi niya sa Aklat ng Awit, Kabanata 107, talata 20, sa pamamagitan ng salitang pahatid ko sa inyo, kayo'y naligtas sa kapahamakan sanang darating at kayo'y gumaling sa inyong karamdaman. Amen? Ganun niya inaalagaan po iyan, mga kapatid, na kapag tayo may karamdaman, ang sabi niya, ipinapadala niya sa atin yung salitang magpapagaling sa atin. Amen? Maalala niyo po si Naaman? Si Naaman may ketong. Di po ba? Sabi kay Naaman, pumunta si Naaman sa propeta ng Diyos para na kung saan ay hingin sa Diyos para siya pagalingin. Anong sinabi ni Naaman ng propeta kay Naaman nung lumapit? Ang sabi sa kanya, lumumbog ka ng 7 beses sa ilog Jordan. Nagalit si Naaman. Ang sabi niya, ang dami namang ilog pa dyan sa paligid na malinis, bakit doon pa? Ano? Diba? Sabi ni Naaman, siguro kung doon ako lulubog sa ibang ilog, baka madali akong gagaling kaysa ilog na yan. Kasi para sa kanya, sabi niya, marumi po iyon. Amen? Pero yung salita na yon, mga kapatid, sa pamamagitan ng propeta, yung salita na yun na sinabi kay Naaman, lumubog ka ng 7 beses, yun yung salitang magpapagaling sa kanya. Amen?
Yun yung salitang magpapagaling sa kanya kapag sinunod niya lang. Kaya sabi po, pinaparating sa atin ng Diyos ang salita niya na nagpapagaling sa atin. Amen? Binibigay na sa atin iyan para maproteksyonan po tayo ng Diyos, para mapagaling tayo sa oras ng karamdaman. Meron po tayo kung susundin natin ang salitang iyan. Amen? Marami sa atin minsan, matagal na hindi gumagaling. Isa lang yung salita ng Diyos dumating sa kanya, magpatawad ka, gagaling ka. Gumagaling eh. Amen. Ganun tayo inaalagaan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang kasunod po mga kapatid sa Panginoong Hesus, ang sabi po dito, wala pong taong namumuhi sa kanyang sariling katawan. Amen. Si Kristo hindi tayo kinamumuhian, yung katawan na to. Inaalagaan niya to. Nung magkasala nga ito, di po ba, napuno ito ng dumi dahil sa kasalanan, niyayaka pa rin ni Lord. Amen. Inaabot pa rin ng Panginoong Jesucristo, hindi niya kinamumuhian. Ngayon kung si Kristo po, kasama natin sa katawan na to ang ating Panginoong Jesucristo, si Kristo ba'y kamumuhian mo? Kung ito'y katawan niya, yung katawan ba na ito ni Kristo, kamumuhian mo? Siyempre, kung paano niya ito inaalagaan, alagaan mo din. Amen? Kung nilinis yan ni Kristo para maging kanya iyan, huwag mong dungisan yan. Amen? Kasi kapag dinungisan mo yan, isa lang ibig sabihin yan, namumuhi ka kay Kristo. Amen? Dahil katawan niya po ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po dyan sa sulat po ni Pablo sa unang Korinto, kabanata po ay 3 at talata po ay 16. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya dito sa sulat niya sa unang Korinto, kabanata 3 at talata po ay 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po, parurusahan ng Diyos ang magsira sa templo pong iyan. Amen? Kaya kung ikaw, yung templong iyan ay kay Kristo, mga kapatid, at yung katawan na yan ay Kristo, mga kapatid, dapat po inaalagaan natin yan. Hindi mo yan kinamumuhian. Ibig sabihin, kapag kinamumuhian mo yung katawang iyan, hindi mo yan ipapagamit kay Kristo. Sisirain mo yan para hindi yan magamit ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi po dyan, parurusahan ng Panginoong Hesus ang sinumang sumira dyan. Ang sabi po, paano natin sinisira ang katawang iyan? Ito ang sabi niya, huwag kayong makiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Ang sabi po, kapag tayo nakikiapid sa kasalanan, amen, kapag yung katawan na ito, mga kapatid, inilalagay po natin sa ilalim ng kasalanan, ang sabi po diyan, hindi po iba ang ating sinisira, kundi mismo yung ating sariling katawan. Amen. Mismo yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan natin. Gagawa ka ng masama sa tao. Magtatagumpay ka sa paggawa ng masama sa tao. Amen. Pumatay ka, napatay mo. Ang sabi po, namatay. Pero yung ginawa mong iyon, sabi po, hindi siya ang pininsala mo, kundi ikaw. Sabi ni Lord, napatay mo nga siya. Pero ang pinipinsala mo, hindi siya, kundi ikaw mismo, ang iyong sarili. Amen. Minsan, ganon, diba? Namatay na, ikaw nakakulong. Sino nahihirapan? Yung namatay o yung nakakulong? Di po ba? Minsan lalabas ka sa kulungan.
Hindi ka makatulog. Bakit? May kinakatakutan ka. May karma. Baka gantihan ka. Diba? Sino pinahihirapan mo? Sarili mo. Amen? Na kung saan, yung taong pinaslang mo halimbawa, ginawan mo ng masama, kung anong kasamaan man yung ginawa mo sa kanya, pero mga kapatid, hindi natin nakikita yung parusang pwedeng ibalik sa atin dahil sa kasamaan na ating ginawa. Yung ginawa mo sa kanya, yun lang yun eh. Hanggang doon lang yun eh. Pero yung parusang pwedeng ibalik sa atin, gaano kaya katindi? Gaano kaya kahirap? Amen? Kaya ang sabi po dyan, ang pakikiapid po dyan sa kasalanan, mga kapatid, ay tayo ang pinipinsala. Amen? Kaya kung ito'y katawan ni Kristo at kung ito'y gusto natin paggamit kay Kristo, huwag natin iyan ilagay sa ilalim ng kasalanan. Amen? Huwag natin iyan hayaang masira sa pamamagitan ng pakikiapid sa kasalanan. Bagkus ang buhay na iyan, ang katawan na iyan, ilagay natin. Kanina sabi sa awitin, Lord prepared me to be a sanctuary. Amen? Na kung saan, sabi ng Penso Kristo, ginawa ko kayo, nilinis ko kayo para maging banal kayo. Mawalan kayo ng dungis. Amen? Upang maging karapat dapat para sa akin. Nakikita mo ba kung sino ka ngayon sa harapan ng Diyos? Nakikita ba natin kung ano tayo ngayon sa harapan ng Diyos? Amen? Pag sinabi ng Lord, walang dungis, walang kapintasan, ay ganun ka kaganda eh. Amen? Walang kapintasan, ang ganda mo sa harapan ng Diyos. Amen? Tapos sisirain mo. Amen? Sa ngitan ng ang katawan na yan, ay hayaan gamitin ng kasalanan. Huwag. Amen? Dahil ang sabi, kapag pinagamit natin iyan sa kasalanan, masisira po iyan. Amen? Pero kapag yan ay itinalaga natin kay Kristo, ang sabi ni Kristo, kung paano pinakakain ni Kristo ang kanyang iglesia, amen, ganun niya alagaan ang katawang iyan. Hindi iyan hahayaan ng Panginoong Hesus magkulang ng iyong pangangailangan. Amen. Hindi yan hahayaan ng Penso Kristo na ang katawan na yan ay masadlak sa tiyak na kapahamakan. Iingatan iyan ng ating Panginoong Kristo araw-araw. Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami na sa pamamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo nag-alay ng kanyang buhay, kami po'y nilinis sa aming mga kasalanan at minarapat mo, Ama, sa mga pagpapalang iyong ipinangako. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa mga sandali po na ito, nais naming patuloy na ang buhay na to na tinubos ng aming Penso Kristo ay manatiling taglay ang kalinisan na ginawa ng Panginoong Hesus. Nadalangin namin, dakilang Diyos, patuloy kang mangusap sa amin. Damitan mo kami, Panginoon, ng iyong kabanalan. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan. Ang buhay mo sa ating Panginoon, mga dati mong gawin na palagi ng mali
Patunayan natin na tayo nga ang kabiyak ng ating Panginoong Hesus. Patunayan natin na ang buhay meron tayo ngayon ay tunay nga pong pagmamayari ng ating Panginoong Kristo. Huwag na natin isuot pa kung anumang dapat na hinubad na sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang mga kasalanang ipinako kasama ng Panginoong Hesus, huwag na natin balikan. Ang mga kasalanang inilibing na kasama ng ating Panginoong Kristo, huwag na natin buhayin pa. Bagkus yung magagandang inilagay ni Kristo sa buhay natin, patuloy nating pagyamanin. Pangpatuloy mahayag, ang buhay meron si Kristo na ipinagkalob sa bawat isa sa atin at patuloy luwalhati ang kanyang banal at dakilang pangalan. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa lahat ng kabutihang walang sawa mong ginagawa po sa bawat isa po sa amin. Lalo tigit sa lahat, sa pagpapatawad mo sa aming mga nagawang kasalanan upang kami ay magiging karapat-dapat maitalaga sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoong Hesus. Dalain ko, Ama, ang patuloy po na pagsasama mo po sa amin habang kami naririto sa dako po ng Hong Kong. Patuloy, Ama, dalangin ko po na ang bawat isa punuin mo ng mabubuting bagay na kanila mga pangangailangan araw-araw. Kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, dakilang Diyos, patuloy mo kaming ilagay sa iyong banal na kakalinga, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, patuloy mo kaming kasihan ng iyong banal na kapangyarihan sa pangitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kami tanglawan ng iyong liwanag. Narito ang kahilingan ng bawat isa, dakilang El Shaddai, at aming idinadalangin. Buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mo nawa sa bawat isa ang lahat ng aming kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Panginoong Jesus sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang mukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang mukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat. Atin pong dasalin ang awit ng pagtiwala, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mudkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw.
ni sa ano pa mang darating na salot, pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y paroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinamang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Wednesday and see you tomorrow.